Para naman sa ating sports banter, makasama natin ngayong umaga sina Rendon Labador at Haidley Mariano para pag-usapan siyempre yung inaugural tournament ng Sharks Billiard Association. So magandang umaga po, Rendon and for Sadly. Good morning, good morning. Maaga nyo rin nagising. Oo, Maraming oo. salamat for gracing us with your presence. Ayun, Hadley, pag-usapan naman natin, no, diba, ito yung inaugural tournament ng Sharks Billiard Association. Then, kumbaga, nag-start siya, I think, September, and then magkaroon na kayo ng Champions Week this December. So, ano naman yung next expect no, for this championship week this coming December? Siguro, first off, correct lang kita konti. Hindi kasi kami tournament. Usually, pagdating sa bilyar, yes, sanay ang tao na tawaging tournament. Pero since kami, this is a billiard league. So, it is similar to PBA na merong season, tapos may championship. Ito naman, during the regular season bago mag-finals, ano naman yung pinaka-memorable na na-experience nyo dito sa SBA? Ano na yung mga naging highlight nitong inaugural league ninyo? Ang dami na naging highlight nung liga namin eh. Siguro sa akin yung hindi ko in-expect na magiging very invested yung mga players tsaka yung team owners dun sa laro. Kasi since first time magkakaroon ng billiard league. So natuwa naman ako. Tsaka nakita ko yung engagement ng fans. Grabe. First time ako nakakita ng ganitong klaseng engagement sa yung sa audience ng billiards kasi usually tahimik. So siguro yun yung pinaka highlight ng buong season para sa akin. Kaya naman, Rendo, no, from basketball, napadpad ka ngayon sa billiards. Kwento mo naman ano yung nakita mo sa billiards, bakit dito ka nag-focus naman ngayon sa Sharks and Well, sa sarili mo? Ang billiard kasi, yan talaga yung sports ng mga karamihang Pilipino eh. Hindi lang siya masyadong naipapakita ng mas maayos. So, kung napapansin niyo sa social media, palagi yan, kalat-kalat, Tama. hindi professional yung presentation. So, ngayon, nung nakita ko yung problema na kailangan natin isaayos, naisipan ko mag-create ng billiard league ko din using my influence. So ngayon, nag-establish po tayo ng Motivated Billiard League kung saan napapagsama-sama po natin yung mga kaibigan natin, mga influencers at mga celebrities na malaki yung fan base para mas makatulong pa na ma-reach natin yung hindi nare-reach ng professional league. Kasi yung Sharks, gusto ko rin purihin sila kasi sila lang for the first time sa buong Pilipinas na naglakas ng loob na gawing professional presentation, mainstream, yung larong bilyar. So, ang tagal na Efren Bata Days pa. Tapos, Sharks, very thankful talaga yung buong billiard community dito kasi nagkaroon tayo Kumbaga, nandyan lang siya Ang dami na nagbibilyar, pero bakit walang nag-professionalize ng sport at dalhin ito sa mainstream? So yun na yung hiling ng sport Parang nandiyan na from bata, parang yung glory days parang pababa na So nung pumasok yung Sharks, naisipan ko din na why not mas palakihin pa. So I gathered my friends, yung mga influencers, celebrities. Sabi ko, tulungan nyo ako na bigyan pa natin ng boses at lakas yung sport na bilyar. So, okay naman sila sa advocacy natin. Kasi, maraming kabataan na naglalaro or gusto pang maglaro ng bilyar na hindi nakakanood ng professional sports. Kasi sila, Hadley, yung mga players ng Sharks, syempre yan yung professional, magagaling So, panonoorin mo lang sila kapag into billiards ka. Or naiintindihan mo talaga yung bilyar. So, ngayon naman, ang atake ko naman, using the influencers, using their fan base na yung mga hindi pa alam yung larong bilyar, lalo na yung mga celebrity natin. Yan, baka nanonood si Idol Nino Mulak. Marami siyang fans. Di ba? Marami siyang fans na gusto natin pang mas matuto. Para yun, mas mapalaki, tsaka mas ma-encourage pa silang maglaro ng bilyar. So, yun nga, yung gagawin nating event, brother. Palalaki natin yung sport. Nag-combine kami. Yan. Kasi nung nakita ko yung nakapag-usap kami ni Rendo noon, sabi ko, okay to. Kasi nga, gusto kong gawin mainstream yung billiards. So, hindi ko naman kayang gawin mag-isa.
At definitely, hindi naman ako influencer. So, nakita ko yung ginagawa nila doon, maganda. So, sabi, magsama tayo. Tingnan natin kung anong mangyari. Baka mas lumaki yung fanbase ng billiards. Tama yung sinabi niya, maganda. Sobrang ganda talaga. Hindi, sobrang ganda ng bilyar eh. Okay, Tama, with the tama. partnership or collaboration na meron kayo, ano ba yung pwedeng asahan ng mga billiard athletes? Ano yung plano? Paano magiging kakaiba etong tournament na to? First off, isi-showcase namin dito yung tinatawag namin shark rules. Yung shark rules, may konting binago kami sa rules ng billiards. Ang pinaka, I think, controversial na binago namin is yung pag-allow sa sharking or yung crowd cheering tsaka yung players pwedeng mag-trash talk sa table or cywar yung ano. Interesting, So ito yung interesting. isi-showcase namin do sa influencer collaboration namin. Dahil forte natin yung... Mang- Hindi naman trash talk. Kumaga, cywar. Kasi kailangan yun eh, mind games. Sa kahit anong sport Oo, may kasi ganun. kung magaling ka Totoo. magbilyar, May ganun. ito sa lahat ng professional dyan, kung magaling ka magbilyar, kahit anong ingay ang naririnig mo sa tama. labas. Diba? Dapat hindi ka Focus ka, mag- Kaya mo Yes, dapat. yes, Kaya mo yes. dapat. focus ka pa rin sa goal mo. Diba? Para sa basketball, di ba, nag-free throw ka, may mga basketball May mga- player na yes. sumasablay kasi naaano sa Saka yun ingay. napapanood nila, Ibig nakikita sabihin, nila. Kasama mahina sa loob mo. skill. Tama. Ibig sabihin, itong collaboration namin, itong gagawin namin, papaguhin talaga namin yung billiard industry. sport. Yung sport. So, hindi lang enough yung skills. Kailangan may mental toughness ka rin. Tama. True, true. Pag nag-combine yun yung motivated Yun talaga. sharks. Yes. Di ba? Ang ganda naman pakinggan. Pero alam natin na, sir, background mo sa basketball. Pero si Sir Hadley, were you an athlete before? Ano bang sport mo? Billiard player talaga ako. Okay. Kaso hindi ako nakakita ng yung clear career path sa billiards. Unlike sa basketball, mag-varsity ka ng high school, varsity ng college, tapos PBA, professional ka. Sa billiards, wala. Tambay ka sa bilyaran, tambay ka sa bar, matututo ka ng bisyo. Di ba? Yes, yes. So, hindi ko nakitaan ng future, hindi ko tinuloy talaga yung sport. Ano talaga yung nagtulak sa'yo? Dahil may background ka na sa billiards. Yun talaga. Kasi gusto kong gawa ng career path yung billiards. Okay. Sa balang araw, pag nakita sa TV yung SBA, may mga bata, uy, paano ako magiging professional athlete? So, sana magkaroon ng career path balang araw. Yung sa SBA ngayon, puro lalaki. Puro Magkakaroon lalaki. ka ba ng women's category or yung mas bata? SBA is pwedeng magkaroon ng mixed. Okay. Kaso siyempre, it's mas dominated ng lalaki yung sport. Kasi nga dahil doon sa image niya, bar. Siyempre, usually, pagka may anak kang babae, ayaw mong papuntahin sa bar, di ba? So, yun nga, sana magkaroon ng clear career path para yung ibang female athletes ng billiards, baka magkaroon ng chance maglaro ng sport. Kaya Sir Rendon naman, with your influence at syempre yung partnership nga, ano yung magiging atake mo? Paano mo pa tulungan mo, boost ang, at may inform Mainstream ang pa yung mga billiards. tao para mas mainganyo sa sport na to? Ang atake ko dito, sports entertainment. So, hindi ko lang ipapakita yung skills ng mga athletes natin or influencers natin sa bilyar. Gusto ko rin ipakita sa tao kung bakit sila naglalaro ng bilyar. Kasi minsan, yung mga sports na yan, kaya ka nandyan kasi meron kang pinaghugutan, meron kang gustong patunayan or whatever reason. So, yung storya na yon, yun yung gusto kong ipakita sa tao. Kasi yung storya na yon ang pwede nilang sundan at baka mas ma-impluensyahan natin sila na pumunta sa sports. Ayun, yun din yung gusto kong advocacy. Kaya ako ginagawa yung mga ginagawa ko ngayon na sports kasi sobrang taas na ng mental health ngayon. So, yung mga kabataan natin, parang onting papagalitan lang na magulang, iba na yung feelings nila. Hindi sila lumaki na katulad namin. So, yun din yung boses, yun yung story behind na gusto kong message sa tao. Na sa sports kasi matututunan mo lahat. Mental toughness, yung Physical. magandang community. Kasi kaya kami nandito sa basketball, sa billiards, or kahit anong sports, or sa pag-gym. Kasi meron kaming gustong patunayan sa sarili namin na gusto namin mag-grow. At yun yung impact na gusto kong ipakita sa social media. Ayun. And mag-start nga din sa Motivated and Sharks All-Star Weekend. Pero after this event ba, ano ba yung kumbaga Pilipinas is a basketball country. Tingin nyo ba, through this kind of leagues,
ang Pilipinas ba magiging mga billiard nation din, knowing na siyempre napakaraming ang magagaling na billiards player na nagbigay na ng karangalan sa Pilipinas. Tingin niyo ba achievable yung ganong feat na kumbaga mga Pilipino sobrang mga addict na sa billiards? Actually, addict na talaga sa bilyar ang Pilipino. We produced the Michael Jordan of the sport, si Efren Bata. Yes. Diba? At saka known sa buong mundo na we are the place to be pag sinabing billiards. So, andyan na siya eh. I think konting push na lang, the whole country will rally behind the sport. Ito, last na lang. Rendon and Hadley, invite na lang yung ating mga billiards fans, lahat ng mga gustong makano ditong All-Star Sharks Billiards Motivated Sharks Tournament natin na supportahan yung ating upcoming event. Yun, sana guys, supportahan nyo kami ni Sharks, ni Brother Hadley, na palakasin pa yung sport. At alam ko naman na buong billiard community magsusuportahan tayo. Lahat ng players, lahat ng kaibigan natin na mahilig sa bilyar, samahan nyo po kami sa Motivated Sharks ngayong December 14. At syempre, brother, meron kang finals ng Sharks sa December 16. Oo. So, imbitahan namin kayo sa 234 Tomas Morato Ave, Quezon City. Libre ang entrance sa Motivated Sharks. Libre rin sa finals ng SBA. So, punta na kayo lahat. Pero tandaan nyo, bawal iyakin sa SBA at sa Motivated Sharks. Ayan, kaya naman sugod na dahil nga free admission ito at mapapanood yung ating mga atleta live. At mapapanood din sila sa PTV Sports Network digital channel sa oras na 9:30 a.m. hanggang 11:30 a.m. Maraming salamat Sir Rendon Labrador and for Sir Hadley Mariano sa inyong guesting dito sa PTV Sports.